Welcome back po muli mga kaibigan sa aking channel, Alejandro Bilga TV. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyong lahat. Today's video, ang pag-uusapan natin itong bago nating koleksyon. 20 pesos, 20 piso sa panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bali, kung mayroon ka nito mga kaibigan, ayan, malalaman mo ngayon magkano ang bintahan nito sa online at saka sa atin sa Pilipinas. So, ayan po yung pag-uusapan natin. Mayroon ka ba nito? Unang-una sa lahat mga kaibigan, ang banknote na ito ay ginawa mula 1973 hanggang 1978. Bali, ang nakaportrait dyan mga kaibigan ay si Manuel L. Quezon na kauna-unahang naging presidente ng Commonwealth sa Pilipinas. Ayan, makikita mo dyan yung silyo ng ang bagong lipunan series ito mga kaibigan, ng silyo ng Bangko Sentral. At mababasa mo ang bagong lipunan, 20 pesos o 20 piso. Ayan, Republika ng Pilipinas, Bangko Sentral. So, ayan po yung pera noong 1973. Ayan. Type 2 ito mga kaibigan kasi may mas nauna pa ditong klase ng 20 pesos. So kung mayroon ka nito mga kaibigan, maswerte ka. Ayan mga kaibigan, at sa likod naman, tingnan naman natin. Ayan po yung likod niya. Nakalagay din dyan 20 piso, 20, at nakalagay yung 20 mga kaibigan. At yung nakikita nyong building, yan po ang Palasyo ng Malacanang. Ayan, diyan nakatira ang presidente. At itong banknote na ito mga kaibigan ay collectible. Kung mayroon ka ito mga kaibigan ay maswerte ka, at ito nga po gawa sa 90% cotton at 10% linen. Papel po siya mga kaibigan. So ayan yung pera natin noong 1973 at na-demonetize noong 1996. So, inabot ko pa ito. Malamangan sa inyo yung mga 90s, mga pinanganak ng 80s ay inabot pa ito mga kaibigan. So, mas mahalaga mga kaibigan na yung inyong banknote ay nakalagay dito sa ganito. Yan. Plastic na case para maiwasang masira at mabasa. So, ang kondisyon niya mga kaibigan ay nasa circulated siya pero wala po siyang tupi. Almost uncirculated or circulated pero wala po siyang tupi at dumi. Maganda pa po siya mga kaibigan. So ay mga kaibigan, don't forget to subscribe. At yan nga po mga kaibigan, ang banknote na ito ay milyon-milyon piraso ang ginawa. Kaya kahit saan sa Pilipinas mayroon kang makikita. Ayun yung mga kaibigan. Mas maganda yung ganito yung banknote, 20 peso o 20 piso ay walang tupi. Ayan, walang dumi, walang damage, walang punit at hindi basa. Yan yung mga hinahanap ng mga coin collector. Yung bagong-bago pa. Yan po kasi ang highly collectibles na nilalagay sa frame para maging pang display. Pag nagawa nila ng frame, may binibenta po na yan ng mga collector. At binibili para maging pan-display. Ayan mga kaibigan. So, pumunta naman tayo mga kaibigan sa presyohan. Yung presyo ng ganitong banknote, sabi ko nga, mahalaga, malinis, walang tupi, bago pa. Yung mga natupi na, madumi na, nabasa, maitim, may mancha, sinulatan, yan po ay mahirap nang ibenta. Pero kung mga ganitong mga malilinis, yan po ang mabenta. So doon po sa mga pangit na o madumi na, may damage, ay mahirap nga pong ibenta. Ayan. Pero siguro mayroon pa rin bibili, pero napakamura na mga kaibigan. Yung ganitong uncirculated or circulated na wala pang dumi, walang tupi, kalimitan binibili ito pag maramihan mga kaibigan, bulto-bulto, halimbawa 300 pataas o 200 pataas ang bilang. Yan po ay nabibili ng 30 pesos ang isa
mayroong bumibili ng 40 pesos isa at mayroong din 50. May pinakamababa pa nga mga kaibigan, 20 pesos ang isa pag maramihan. Kasi po reseller po yung bumili sa inyo, siya yung magre-retail naman yan para sila ay tumubo. So ayun mga kaibigan ang katotohanan. Basta ang kondisyon, banknote ay maganda pa. Walang tupi, walang dumi. So kung intention mo naman bumili or magbenta ng paisa-isa sa ganitong kondisyon, walang tupi, walang dumi, nabibili po yan ng 60 pesos ang isa. Kumbaga pang personal mo lang naman mga kaibigan, 60 pesos to 100 pesos ang isa. May nagbibenta kasi niyan mga kaibigan, 60 ang isa, 70, 80, 90 hanggang 100 pesos ang isa. Pero ang kalimitan mga kaibigan, makikita mo ito magantong banknote na 20 piso ay binibenta by set. Ang ibig pong sabihin pag by set, mayroong pisong papel, 2 pisong papel, may 5 pisong papel, mayroong 20 pesos na papel at mayroon ding 50 pesos na papel. Kung 5 piraso yan na ganito ang itsura at ang ganda, 500 pesos. Yun po ang ibig sabihin ng by set. Kasi po mahirap nga po magbenta ng paisa-isa, kaya by set mga kaibigan. So yun po yung presyuhan. Pagka reseller, mabilisan niyo na mura yan, 30 pesos o 40 pesos isa, maramihan. Pero pag mga kolektor na bibili sa'yo o ibibenta mo sa mga kolektor, 60 to 100 pesos. Yan mga kaibigan. Iba po yung presyo ng graded na. Mayroon ng authentication, may papel na mga kaibigan. At ang mahal sa ganitong klase ng banknote ay yung specimen. Yan po yung mga mahal sa ganitong banknote, yung specimen. Kasi nga po ito ay milyon-milyon ang halaga. Kung pag-uusapan naman mga kaibigan sa eBay, tumingin tayo ng isang nakapost doon. Binibenta ito ang ganitong klase ng banknote ng 578.19 pesos. So kung kayo ang bibili, kolektor kayo, ay bumili na lang kayo sa mga nagbebenta. Kung isa lang naman bibili nyo, mabili mo yan ng 100 pesos or pinakamababa 60 pesos. Pero kung sa mga walk-in lang mga kaibigan, mabibili mo yan ng mas mura mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, nagre-range ang presyo nito, ang magandang klase, walang dumi, walang tupi, sa 60 to 100 pesos ang isa. Kaya kung mayroon kang ganito mga kaibigan, huwag mong sayangin para mapakinabangan mo yung mga naiipon mo sa lumang bahay ninyo or pamana ni Lola. Maraming po salamat. God bless you all. Bye-bye.